Kamakailan lang ay naglabas ng isang video si Attorney Respicio tungkol sa source code review report na inilabas ng COMELEC. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya dito. Malaking balita mga kababayan, nakakabahala po. Kakacheck ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito, yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Hinanap ko ang tugon ng COMELEC tungkol dito sa aligasyon ni Attorney Respicio at ito ang kanilang naging tanging post sa Facebook. Ito daw ay fake news. At pag binasa ninyo yung kanilang eksplanasyon, ang sinasabi lang nila, hindi totoo ang sinasabi ni Attorney Respicio at ang 3.4 version na nasa audit report ay pareho din daw po ng 3.5 version na nakapasok na system sa computer. Paano nangyari ito? Bakit iniba ang number? Bakit ibang version na nakalagay? Wala po silang sinabi. Ito lang ang tanging sagot ng COMELEC sa sambayan ng Pilipino. Bakit hindi katanggap-tanggap itong explanation na ito ng COMELEC? Ito ay dahil sa napakasimple at payak ng kanilang eksplanasyon sa isang komplikadong problema. Ang sinasabi lang nila, huwag kayong matakot. Yung 3.4 version na inaudit namin ay yun din ngayon yung 3.5 version na nakalagay sa computer o doon sa makina, sa counting machines, na vote counting machines na gagamitin sa halalan. Bakit? Anong explanation? At naging 3.5 version bigla, yung 3.4. Wala po silang sinasabi. Basically, ang sinasabi ng COMELEC, ayos lang yan, magtiwala kayo sa amin, na pareho lang yan. Para po ba yan kayo ay bumili ng cellphone, na iPhone 10, at pagkatapos nung ibinigay na sa iyo, nakalagay na sa box, nakita mo ay iPhone 11 na, at sasabihin sa'yo na nagtinda, huwag ka mag-alala. Pareho lang yung iPhone 10 dito sa iPhone 11. Kung pareho lang pala yan, bakit kailangan yung baguhin yung version? At bakit magkaiba yung source code niya ngayon, yung hash code na nakalagay doon sa mga machines? Ngayon, eto na ang sitwasyon. Ang tanong dyan, anong gagawin nitong mga watchers, nitong mga kandidato na naroroon? Wala po tayong magagawa na dyan sa kasalukuyan except i-manifest po doon sa minutes at i-protesta. Kapag nakita po ninyo na ang machine ay tinurn on, yung mga watchers po ito, pagmasdan nyo po itong mabuti, bantayan ninyo. Kapag binuksan na ang computer, may lalabos po dyan sa screen. Kung ano po yung source code nitong VCM na to, yung vote counting machine na to. At yan po ay magpi-print out. At nakalagay po doon kung ano ang version niya at kung ano po ang hash code na ginamit niya. Kapag nakita nyo po na nakalagay po doon, ang version nito ay 3.5 instead of 3.4, mag-manifest na po agad kayo doon sa mga board of electorates, yung dating Board of Election Inspectors, na kayo ay nagpuprotesta.
let it be manifested on the minutes that you are protesting yung version na ginamit dito sa computer ay hindi reflective of the audit report that was submitted to COMELEC by the review committee at yung hash code ay magkaiba. Bakit po importante yan? Ito po ay pag dumating tayo doon sa punto kasi na magkakaroon kayo ng mga protesta diyan sa mga kandidato ninyo, kailangan po sa umpisa pa lang ng petisyon ay maideklara nyo na doon na mayroong mga irregularidad tungkol sa mga vote counting machine. Sa ngayon po kasi with automated election, napakahirap po mag-file ng election protest kung hindi mo i-challenge yung mga technicalities involving the machine, the function and the way that the machine is counted, the questions on the yung validity or yung kayang authenticity ng output nitong mga makina nito. Kaya kailangan at the outset, kayong mga watcher, maging mapagmatsyag kayo. Iprotesta nyo po agad ito at ipatala nyo doon sa minutes ng board na kayo ay nagpo-protesta tungkol dito sa version na ginamit dito sa makina na ito. Kailangan po natin na tayo ay maging matapang sa panahon na ito. Ang bayan po natin ngayon ay humaharap sa malawakang it's a massive vote buying that's happening all over the country today. At mayroon na pong mga political harassment, may mga goons na ginagamit para protektahan na yung mga perang inilabas. Kailangan po kasi nitong mga kandidato na ito na protektahan yung milyon-milyon nilang naging investment sa mga botante. Ang karahasan ay laging kakambal ng vote buying. Kaya tayo pong lahat ay kailangan tumindig at tutulan na po natin ito. Kailangan tapusin na natin itong sistema na ito. Tayo rin po ang magbabayad nito in the future. Tandaan po ninyo, kailangan pong kayo ay mag-aral, kayo po ay mag-research on your own, sapagkat mahirap makialam ang walang alam. And our vote is not for sale. Mabuhay po kayo, God bless us all, at mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.